Amen. Merry Christmas! Wala, masayang Merry Christmas po ba yan? Merry Christmas po! Ano po ba yan? Inaantok pa na Merry Christmas o walang handang Merry Christmas? Hala, makikikain pa naman kami ni Pastor mamaya. Ayun, alam na natin kung saan tayo pupunta. Alam niyo po ba na nasa script po yan? Amen. Yan. Merry Christmas po sa ating mga kasama sa ating online home church. Ayan nga po. Ngayon nga po ay December 24. Bisperas ng Kapaskuhan. Ayan. Yung iba po siguro sa atin, abala na para mamayang gabi. No, pero tayo po ngayon, syempre, abala tayo para kay Lord. 'Di ba? Syempre, uunahin natin at dapat nating unahin ang Panginoon sa anumang kabalahan na mangyayari ngayong araw na ito dahil ngayon po ay araw ni Lord. 'Di ba? Hindi lang basta-basta ordinaryong linggo ngayon, but sa ating pong paggunita sa kapanganakan ng ating Panginoon sa araw na ito, dapat mas lalo, di ba? Mas lalo tayong, yung eagerness natin, yung excitement natin, di ba? Sa pakikipag-meet sa ating Panginoon sa araw na ito, dapat ay nandoon. Excited po ba tayo? Amen. Ayan. Sabi po sa Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Amen. Tayo pong lahat ay dumulog sa ating Panginoon. O aming Diyos na dakila sa lahat, Panginoon. Muli, Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong buhay, O Lord, na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Salamat, O Lord, sa iyong bugtong na anak, Panginoon, na ibinigay sa amin, Panginoon, para sa katubusan, Lord God, ng aming mga kasalanan. Hindi man ngayon, O Lord, yung eksaktong petsa, Lord God, na ikaw, Panginoon, ay isinilang sa mundong ito, Panginoon. But Lord, ginugunita namin at kinikilala, Panginoon, ang iyong dakilang pagmamahal, Panginoon, na inialay, Panginoon, sa aming lahat. Inialay mo, O Lord, ang iyong bugtong na anak. Ipinahintulot mo, Panginoon, na ipanganak, Panginoon, ang iyong nag-iisang Jesus para sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord God. At mayroong Jesus na ipinanganak para sa amin. Para sa lahat, Panginoon. Para sa lahat ng naniniwala at nananampalataya sa iyong pangalan. Salamat, Panginoon. Salamat po. Sa oras na ito, Panginoon, naririto kami, Panginoon, sa iyong harapan, O Lord. Buong pagpapakumbaba na lumalapit sa iyong paanan, sa iyong presensya, Panginoon. Batid mo, O Lord, ang laman ng aming mga puso't isipan, Panginoon. Dalangin ko, O Lord, na patawarin mo kami, linisin, Panginoon, sa anumang bahid ng kasalanan na nakikita mo sa amin, O Lord. Tanggalin mo ang lahat ng ito, Panginoon. Empty our hearts, O Lord. Empty our minds, Panginoon, upang mapunan, O Lord, ang aming mga puso't isipan, Panginoon, ng iyong salita, ng iyong presensya, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ang aming paligid, O Lord, ay abala na, Panginoon,
sa lahat, Panginoon, ng kasiyahan, Panginoon. But Lord, ang tunay na kasiyahan, ang tunay na kagalakan, Panginoon, ay sa iyo namin makikita, O Lord. Kaya salamat, Panginoon, salamat, O Lord, sa opportunity, Panginoon, na ibinigay mo sa amin, Panginoon, na naririto kami, O Lord, sa iyong bahay-sambahan. Salamat, Panginoon, at binigyan mo, O Lord, ng aming mga puso at isipan, Panginoon, na ikaw, O Lord, yung unahin, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Dahil tunay, Panginoon, na sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, dapat ikaw ang inuuna namin, O Lord. Dahil ang lahat, Panginoon, ng meron kami, ay sa iyo nang galing, Panginoon. Karapat-dapat lamang, Panginoon, na ikaw ang unahin namin sa aming mga buhay. Dahil lahat ng meron kami, Panginoon, ay galing sa iyo, Panginoon. Salamat, O Lord, salamat, Panginoon, sa buhay, Panginoon, na ibinigay mo sa amin. Sa lahat ng pagpapala mo, pag-iingat, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Panginoon, naririto kami, O Lord, magbibigay ng papuri sa iyo. Pasasalamat, Panginoon. Dalangin ko, O Lord, na bigyan mo kami, Panginoon, ng isang malambot na puso, ng isang bukas na isip, Panginoon, upang matanggap namin, Panginoon, ang iyong mensahe sa araw na ito, Panginoon, ng buong buo, O Lord. Ang pinakamahalagang regalo, Panginoon, na aming natanggap na, Panginoon, at patuloy na tatanggapin sa aming buhay, Panginoon, ay walang iba kundi ikaw lamang. Ikaw na nagpupulfill, Panginoon, ng lahat ng aming pangangailangan. Physically, emotionally, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, na nagpapalago, Panginoon, ng aming pananampalataya. Lord God, nawa, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, sa oras na ito, Lord God, ay ibigay namin sa iyo ng buong buo, Panginoon, ang aming mga sarili, ang aming mga puso't isipan, Panginoon. Dahil ito, Lord God, yung deserve mo, Panginoon. Nawa, Lord God, ikaw ay aming mapaindak, mapatayo sa iyong trono sa aming pag-aawitan, Panginoon. Makita mo nawa, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Sa aming pagpalakpak, sa aming pagsayaw, sa aming pagkanta, sa aming mga puso, Panginoon, ang tunay na pasasalamat at papuri sa iyo. Nawa, Lord God, maluwalhati, O Lord, ang iyong pangalan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, O Lord. Dalangin din namin, Panginoon, ang iyong manggagawa, Panginoon, na mag-share, O Lord, ng iyong mensahe sa amin sa araw na ito. Dalangin ko, Lord God, na patuloy kang kumilos, O Lord, sa kanyang buhay, O Lord. Patuloy mo siyang gamitin, Panginoon, sa iyong kalwalhatian. Ikaw nawa, Panginoon, ang siyang patuloy, Lord God, na magpalakas, Panginoon, sa kanya. Ikaw ang siyang patuloy, O Lord, na mag-bless sa kanyang buhay, Panginoon. Lahat ng ito, O Lord, sa iyo namin, Panginoon, itinataas, Lord God, at patuloy na hinihingi, O Lord, ng iyong paggabay, ng iyong tulong, Panginoon. At ang gawain ito, Panginoon, ay sa iyo namin, Lord God, itinataas, sa iyo namin iniaalay, Panginoon, kasama, Lord God, ang ibang mga churches, Lord God, na nagdaraos, O Lord, ng Sunday service, Panginoon, sa oras na ito, sa araw na ito, Panginoon. Dahil, Lord God, ang iyong masaganang pagpapala, O Lord, sa lahat ng iyong manggagawa. Maraming salamat, Panginoon. Ito pong aming sabot panalangin sa pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Amen. Sabi po sa Unang Kronika, chapter 16, verse 23, umawit ka kay Yahweh, buong sanlibutan, ipahayag araw
bigay niyang kaligtasan. Amen. Handa na po ba tayong magpuri sa Panginoon? Amen. Tayo na pong lahat ay tumayo at samahan natin ang praise and worship team. Amen. Palakpakan natin ang mga si Lord. Naku, wala ka sa kumanan. Palakpakan natin ang mga si Lord. Kayo po kayo magsipa. Praise the Lord. Yan, sabi mo nga sa katabi mo, yung masayang-masaya, sabi mo, Merry Christmas! Merry Christmas! Yan! Palakpakan natin ang aming Panginoon. Let all the earth rejoice for this morning, for this day is the Lord that has made. Amen? Palakpakan natin ang aming mga kamay. This morning, we often hear, di ba, yung word na hallelujah. But what does it mean? Ano nga bang ibig sabihin ng word na hallelujah? So it means, praise the Lord. Sabihin mo nga ngayong umagang ito, praise the Lord. Praise the Lord. Yun, meron ba tayong pinagpapasalamat sa Diyos ngayong umaga? Meron, taas kamay ng lahat na may pinagpapasalamat kay Lord. Amen. Praise the Lord indeed. Amen. Kaya sa umagang ito, we all know that we celebrate Christmas on the 25th. Di ba? But we don't know the exact date kung kailan pinanganak si Lord. Pero, it is a joy, it is a blessing to know that there is someone who died for us. That there is someone who was born for our sake. Di ba na ngayong umagang ito, sinasabi sa atin ni Lord, na He was born here on earth because of a certain purpose. And that is to save us. Kaya ngayong umagang ito, no matter what you are going through, the fact na nagtaas tayo ng kamay na may pinagpapasalamat tayo sa Diyos, it is one of many blessings that we can say, truly indeed, He saved us. Amen? So this morning, I want us all to raise our hallelujah. Let us all praise the Lord
in everything with us. And according to His word, right, He is our Emmanuel. Tinatawag natin siyang Emmanuel, which means that God is with us. Sabi mo nga sa tabi mo, God is with you. Yan, sabihin mo, God is with you. He is our Emmanuel, and He is the God who is always with us. At ang sarap sa pakiramdam to know that even we are sad, di ba? Even na pakiramdam natin, kinakapos tayo ngayong panahon ng Christmas. Ang sarap sa pakiramdam that God is with us. Amen. That He is for us. And He is fighting with us. Di ba? Imagine natin, the King of Kings. Di ba sabi sa banner natin, the King of Kings, the Lord of Lords, is just one call away. Di ba? He is always beside us. So I pray that this morning, let us give everything to the Lord. Everything. Sabihin mo, Lord, ito lang yung kaya kong ibigay sa'yo ngayong umagang ito. Sarili ko yung kaya kong ibigay sa'yo, Lord. And for this life, Lord, I praise your name. Amen. So let us worship the King who was born to save us all. Let us declare our hallelujah. Yes, Lord.
We praise your name. We adore your name, Jesus. We exalt thee.
with all the praises, Lord, that we can give this morning. We pray to be for you, Lord, to be exalted, Lord, in the highest, O God. All the glory, Panginoon, belongs to your mighty name, O God. For one day, Lord, you gave your life for us, Panginoon. You came here on earth, Lord, to save us, Panginoon. To save us, Lord, from the brokenness, Panginoon. To save us from the darkness, from the curse, Lord. And that's why, Lord, we want to glorify your name, Lord. We want to raise our hallelujah, Panginoon. For nothing can compare to this kind of love. To the love, Lord, that we have received from you, O Lord. That in this season, Panginoon, truly having you is more than enough. Ikaw, Panginoon, ang aming magiging regalo, Lord, sa Kapaskuhan ito, Panginoon. You are the brightest star, Lord. And I pray, Lord, that may your light, Panginoon, touch our lives this morning, Panginoon, through your words, Lord. I pray, O God, na kung ano man, Panginoon, yung nakahandang regalo na bubuksan namin sa umagang ito, Lord, ay ma-enjoy ng bawat isa, O God. I pray, Lord, for this fellowship, Lord. May we experience continuously your love and your grace upon us, O God. We pray, Lord, na sa lahat pa, Panginoon, ng aming gagawin, this Sunday celebration, O Lord, may we continue to honor your name, Lord. May we continue to see you, Lord, in each of our lives, O God. And I pray, Lord, you also touch, Lord, our brothers and sisters, Panginoon, na kasama namin nagpupuri sa iyo through our online services, Panginoon. We may be, Lord, miles apart, Panginoon, hindi man namin sila nakakasama physically, Lord, but truly it is a great joy to know, Lord, that we are one in worshiping you, O God. This is our prayer, Lord, in your mighty name, Jesus. Amen and amen and amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Amen. Bago po tayo umaupo, isang malakas na palakpak nga po ulit para sa ating Panginoon. Amen. Tayo po lahat ay makakaupo na. Sabi po sa Lucas chapter 11 verse 28, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Amen. Handa na po ba tayong makinig? Amen. Handa na rin po bang tumupad? Amen. Dapat po, laging magkasama ang pakikinig ng salita ng Panginoon at pagtupad nito. Diba? Dahil hindi tayo matatransform, hindi tayo mababago sa tulong ng salita ng Panginoon kung hindi natin isasabuhay yung ating mga napapakinggan. Kaya, regalo po ba ulit, Pastor? Huling regalo? Sikreto. Kaya dapat tayong makinig kung ano ang ibibigay sa atin ng Panginoon sa oras na ito. Kaya tinatawagan ko na po ang ating pastor. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isang napapagpalang umaga po sa ating lahat. Isang mapagpala at masayang Pasko sa bawat isa po sa atin. Alright? So, ngayong umaga, siyempre hindi na ho tayo sa series ng Christmas Countdown. Okay? Tayo daw po ngayon ay, ano daw yan? Yeah, Christmas is here. Di ba? Siyempre tapos na yung countdown. Amen po ba doon? Kasi nga, Christmas is here. Tama po ba yan? Di ba? Nasa slide ko po ba yan? Yung Christmas is here? Sige, kahin niyo po yan. Alright. So, sige. Bago po tuloy magsimula, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. O magbanal, Lord, sa umagang ito, O Diyos, lubos-lubos, Lord, yung aming pagpupuri, O Ama, yung aming pagsamba sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong biyaya, Panginoon, sa iyong kabutihan, O Diyos, na ngayon nga, Lord, ay araw ng Kapaskuhan, Panginoon, at pinahintulot mo,
Lord, na kami ay magdiwang, Lord Jesus, sa linggong ito, Panginoon, na punong-puno ng kagalakan sa aming puso, Lord Jesus. So, bakit ito, Panginoon, as we start, Lord God, your word, Lord Jesus, dalangin namin na patuloy kang kumilos, Lord God. Malaya ka nga, Panginoon, na kumilos sa bawat isa sa amin. Touch our hearts, Lord Jesus, sa umagang ito, Lord God. Sa umagang ito, Panginoon, yung mga kapatiran namin, Lord, na nasa malalayong lugar, na nasa home church, o Ama, ikaw din ang mag-bless sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Ipuwi mo rin sila, Lord. Touch mo rin sila ng iyong banal na spirito, Panginoon, samahan sa ilang mga bawat tahanan, o Ama. Sa umaga rin ito, we continue to bless, Lord, your churches sa lahat-lahat ng mundo, Panginoon. I pray, Lord God, na ikaw ang patuloy na magtagumpay sa bawat isa po sa kanila, O Ama. Pagpalain mo nga, Lord, ang bawat isa sa umagang ito, kahit sa mga naparito sa iyong bahay sambahan, Panginoon. Punuan mo nga, Lord, kami ng mayamang pagpapala sa iyong mayamang kabutihan. Purihin ka, Lord, sa lahat ng ito, itong aming dalangin sa pangalan ni Cristo Jesus. Amen, amen, at amen. Alright. So, bago po ako tuloy magsimula sa mensahe ng Panginoon, I want you to stand up. Tayo po lahat ay magkitayo. Okay? Tapos, pagkatapos yung tumayo, gusto ko kunin nyo yung mga gamit nyo sa inyong upuan. Meron ba kayong mga gamit sa upuan nyo? Yan. Tapos itaas nyo. Yan. Sige. Lahat ng gamit nyo, itaas nyo. Yan. Sige, okay na yan. Wala basta gamit nyo ba yan? O yan. Lahat ng gamit nyo, itaas nyo sa Panginoon. Ngayong umagang ito. Okay? Yan. Kayo nung gamit yan. 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 So, taas nyo po sa Panginoon yan. Tapos, lumipat po kayo ng upuan. Sige. I want you to transfer. Kahit saan gusto nyo pumunta. Sige. Kung sino gusto nyo nga katabihan, sige. Sige. Tayo. Yan. Praise God. Sige. Sino gusto nyo katabi? Okay? Medyo nag-alala ba kayo? Ano yung nangyari? Sige. Akala nyo ba, pauuwiin ko na kayo? Hindi ko kaya yung mga naging katabi. Alright. So, praise God. Okay, nawa, kampante kayo sa inyong mga katabi. So, sabihin mo, Merry Christmas sa iyong katabi. Merry Christmas! Praise God. Alright. So, sabi ko dito, yan, tulad doon ang nabanggit ko po last Sunday sa ating Christmas party. Christmas is all about, ano po yan? Yan. Christmas is all about love and giving. Amen po ba doon? No, at ako ay naniniwala at natutuwa sa Panginoon na makita talaga ang bawat isa sa atin at pinili nyo yung inyong mga katabi ngayon. Amen? Showing your love. Alright? So sabi ko rito, yan. Marahil po sa atin na may mga ilan sa atin hanggang ngayon, nag-iisip pa rin kung ano yung ihahanda ninyo ngayong Pasko. Alright, meron pa ba nag-iisip hanggang ngayon kung ano yung ilulutuin ninyo mamayang gabi para sa bisperas ng Pasko, ng Noche Buena? Maaaring yung iba sa atin hanggang ngayon nag-iisip pa rin kung ano yung ire-regalo. Okay, ano yung ibabalot din yung regalo sa inyong pamilya, sa inyong mga mahal sa buhay. Meron ba? O nag-iisip kayo kung ano yung regalong matatanggap ninyo? Ha? Sino nag-iisip ng ibabalot? Wala? Walang ibabalot? Ako, patay tayo dyan. Sino nag-iisip ng regalong matatanggap? Wala din. Grabe ha. Alright, so sabi ko rito, yan. Tuwing Christmas party or tuwing Kapaskuhan, ano ho yung pinaka-paboritong part ninyo? Kainan? Kaya tayo nagtatabaan lahat eh. Alright? Alam niyo ba ako, ang pinaka-paborito kong part, every time na merong Christmas or every time na Christmas party, yung pagre-regaluhan. Okay? Yung pagbubukas ng regalo. Ito yung gusto kong part eh. Yung bubuksan mo yung regalo. Okay? Hindi ako masyadong na-excite doon sa kung sino yung nabunot ko. Okay? Kung ano yung binigay niya sa akin. Mas
mas na-enjoy ko yung magbubukas ako ng regalo. Okay? Kasi pag nag-expect ako, tapos hindi yun yung laman, di ba? Nakaka-disappoint. Kaya mas gusto ko talaga, na-excite ako sa pag nagbubukas ako ng regalo. Yan po yung isang gustong-gusto kong gawin sa aking buhay. Alam nyo, kaya nga meron isang tao, na may nagbigay ho sa akin ng regalo. Tuwan-tuwa po ako doon sa regalo po na yun. Okay? At dahil nga sabi ko nga ako sa inyo, isa sa pinaka-paboritong part ko ay yung pagbubukas ng regalo. Excited akong buksan po yung regalo na yun. Kaya lang sabi nung nagbigay, huwag mo munang buksan. So, hinawakan ko lang siya. Nung kakapain ko, sabi niya, huwag mo kapain. Gusto kong silipin, huwag mong silipin. Huwag mo muna ngayon buksan. Sabi niya gano'n. So, nagbigay siya ng date. Kung kailan ko pwedeng buksan yung regalo po na yon. And yun, naghintay ako patiently. Alright? Pagka nung sumapit na yung time na pwede ko na buksan yung regalo, nagpaalam ako sa kanya. Sabi ko, pwede ko na bubuksan? Sabi niya, ay, hindi pa po. Nagkamali ko ng petsa. Isang linggo pa ulit. Sabi ko, ano ba yan? Alam niyo po, kada aakit ako, at nakikita ko yung regalo po na yun, natatemp akong buksan. Natatemp akong, wala naman nakakakita. Silipin siya. Okay? But again, sabi ko sa sarili ko, bagamat gusto kong buksan yung regalo niyo, sirain yung wrapper na yun. Eh, talagang, I waited patiently. Alright? Kasi, yun yung gusto nung nagbigay sa akin. Okay? So, ganun ngayong umagang ito, yan. Dahil nga ngayon ay December 24 na, and I know and I believe mamayang gabi ay magbubukasan kayo ng regalo. Kaya ngayong umaga pong ito, yan, anong meron susunod yan? Anong meron? We will be having, yan, we will be having an exchange gift. Alright? Handa na po ba yung inyong mga regalo? Ngayong umaga pong ito? Hindi po ba kayo na-inform na magkakaroon po tayo ng exchange gift ngayong araw na to? Hindi po. Ha? Hindi ba na-announce nung Christmas party kung ano yung something natin ngayon? Wala po. Ha? Paano tayo mag-exchange gift? Ha? Palagay nyo? Hangsin. Ha? Ano kaya yung mabibigay sa inyo? Ano yung matatanggap ninyo? At ano yung maibibigay nyo naman? At since wala tayong mga numbers dyan, ang tanong, sino kaya yung ka-exchange gift mo ngayong umaga? Si Lord. Ha? Palagay nyo, yung katabi mo kaya exchange gift mo? Kaso sabi niya, wala siyang dala. No? So, tignan mo yung katabi mo, tanongin mo, may dala ka ba? Wala po. Ha? Wala? Nagsisisi na ba kayo at siya yung tinabihan nyo? Dahil wala siyang dala? Ha? Alright. So sabi ko rito, ngayong umaga ito, even hindi ito na-announce last Sunday, bagamat hindi po ito nabanggit, ngayong umaga, still, we will be having an exchange gift. Magpapalitan po tayo ng regalo ngayong umaga pong ito. Ito po yung ating tatalakayin. Kaya binigyan ko ng title yan na exchange gift. Okay? We will be having exchange gift. Kaya kanina sabi ni Sister Nestle, ano kaya regalo, Pastor? Hindi ako makasagot. Okay? Hindi ako makasagot anong regalo. Okay? Kasi nga, ngayong umagang ito, huwag din tayo magbubukas, pero magpapalitan mo tayo ng regalo. Alright? So, excited na po ba kayo? Sana kayo po'y excited, okay, na magkaroon ng exchange gift. Alright? Ngayong umaga pong ito. Sabi po sa Romans chapter 6, verse 23, sabi niya po dyan, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ.
Amen? Di ba? Makikita natin dyan, no, pauna pa lang, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ibinigay na niya yung kanyang regalo sa atin. Di ba? But the gift of God, sabi doon, okay? Do you believe that you have the gift of God this morning? Amen? Hindi ho ba? Napakaganda na ngayong umaga pong ito, makikita natin sa una pa lang na panahon, ibinigay nga ng Diyos yung kanyang regalo sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Makikita po natin dyan, no, na kung saan, sabi ko rito, makikita natin sa Bible, sa Luke chapter 2, verse 7, ang ating Panginoong Jesucristo bilang isang regalo, siya din po ay ano daw? Ano sabi ng Luke chapter 2, verse 7? Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ng sanggol at inihiga sa samsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Amen. Diba? Ang ating Panginoong Jesucristo bilang regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin, gaya ng ordinaryong regalo, our Lord Jesus Christ was wrapped. Okay? Binalot din siya. Amen? Binalot siya tulad ng isang regalo. Alright? Kaya sabi ko nito, makikita natin niya sa dalawang verse na yan, na ngayong umagang ito, may matatanggap ka ng regalo. Okay? Ngayong umagang ito, sabi ko ho dito, ang magiging ka-exchange gift natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? So, I hope na ma-excite tayo dito. Okay? Sabi ko dito, yan, from the time of Jesus' birth, He was wrapped in swaddling clothes, okay? Like a gift. Okay? So, talagang makikita natin, binalot siya eh. Tama po ba yun? Di ba? Binalot po siya. Ibig sabihin, talagang ipresent ng Diyos Ama ang ating Panginoong Jesucristo sa bawat isa mo sa atin bilang isang regalo. Okay? Tama po ba? Makita natin sa Romans 6:23, but the gift of God. And then sa Luke chapter 2, makikita natin siya binalot. Talagang regalo nga talaga ang Panginoon. Amen po ba nun? Okay? Sabi ko rito, pero hindi po doon nagtatapos. Hindi nagtatapos doon sa regalo na yun. Okay? Ano bang meron doon sa regalong Jesus sa buhay natin? Sabi sa John 10:10, I have come for they may have life and made it to the full. Amen? Naparito ang Panginoon, ibinigay ang Panginoon para tayo daw po ay magkaroon ng buhay. Isang buhay na masagana. Praise Jesus. Amen. Sabi ko dito, no? Yan. May kita ho natin, no? If we have the gift of Jesus in our lives, we are assured of a blessed life. Sabihin, kanina, sabi nyo, wala. Walang ibabalot. Hindi ako nagpaplanong nalulutuin, walang iahanda. Pero the gift of God, which is ang ating Panginoong Jesucristo, He came for you to have life. Ano daw? Hindi lang basta buhay. But to have life na, ano daw? Make it to the full. Truly, kapag nasa atin ang Panginoong Jesucristo, we will experience a blessed life. Amen? Parang itbulaga, meron o wala. Pinagpala ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka na. Nagpapala ka na. Amen? Di mo ba? Tulad doon sa isang exchange gift, okay, sa mga Christmas party, hindi ko alam kung sa inyo po, sa mga eskwelahan, sa mga estudyante, mga magulang, no, I don't know, kung sa inyo bang exchange gift na nagkaroon kayo ng wish list. Meron po ba? Tama? Kasi parang yung iba,
hindi nila na-enjoy yung natatanggap nila kapag walang wishlist. Tama po ba yun? Di ba pag sinabi, o sige, exchange gift tayo ha. Yung 200 pesos, di ba? Kapag walang wishlist kasi, pag the moment na natanggap nila yung regalo, nadi-disappoint sila. Ay, ano ba yan? Ito lang yung natanggap ko. Ganda-ganda nung niregalo ko. Amen? Pero kapag may wishlist, di ba, bagamat expected mo na kung ano yung regalo sa'yo, andun na sabi kong satisfied ka. Tama po ba yun? Kasi nga, yung gusto mong matanggap, yun talaga yung binalot niya. Amen po ba doon? Okay? So sabi ko ho dito, yan, tulad po sa mga exchange gift, mayroon pong wishlist tayo. Okay? Ganon din po sa ating ngayong umaga pong ito. Okay? Ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating ka-exchange gift. Ngayong umaga po ito, I want you to think, okay, kung ano yung wish list mo sa umaga ito. Ano ba yung gusto mong matanggap ngayong Kapaskuhan para sa Panginoon? Alright? Sige. Meron ba kayong mga cellphones? Meron kayong mga ballpen o papel? Gusto ko, isulat mo yan. Okay? Yun ikaw lang makakakita. Sulat mo, ano yung wish list mo na gusto mo matanggap ngayong Kapaskuhan ito? Okay? Meron ka bang wish list? Sige, bigyan ko kayo ng 1 minuto lang. 1 minuto lang, grabe. Isa lang yung pinaka-wish list mo na gusto mo matanggap. Meron ba? O yung mga walang cellphone, mga walang ballpen yan, i-ano mo nila sa isipan mo. Dahil si Lord naman, all-knowing siya. Okay? O sa home church, ganoon din, no? Kung kayo po ay meron mga cellphones o mga ballpen tsaka papel, I want you to write down your wish list na gusto mo matanggap sa Lord. Okay? Exciting, di ba? Kasi na-exchange gift to. Okay? Bakit ko ito pinapagawa? Kasi ngayong umaga pong ito, meron ding wish list si Lord na gusto niyang matanggap naman galing sa atin. Okay? So, talagang exchange gift po ito mangyayari. Amen po ba doon? No, ano kaya yung wish list ng Lord? Sa tingin nyo, ano kaya yung wish list ng Panginoon na gusto niyang matanggap mula sa iyo, mula sa akin, mula sa ating lahat? Meron ba kayong idea? Sabi ho sa 1 Peter chapter 5 verse 7, very familiar verse po yan. Ano sabi po dyan? Pakibasin nyo nga ng malakas. 1, 2, 3, go! Casting all your care upon Him, for He cares for you. Yan. Casting all your care. Okay? Ibigay daw natin yung ating care. Yung ating pinapahalagahan. Okay? Ngayong umaga pong ito, sabi ko ho dito, what do you care? Amen? Ano ba yung nasa puso mo ngayon? Okay? Ano kaya yung nasa puso mo ngayon? Ito yung gusto matanggap ni Lord sa'yo ngayong umaga. Okay? Ito yung gusto ng Lord na matanggap niya. Ito yung wish list niya mula sa'yo ngayon. Okay? Maibibigay mo kaya ito? I hope and pray na ngayong umaga po ito, ibigay natin sa Kanya. Kasi unless, di ba, gaya ng exchange gift, kapag hindi mo ibinigay yung dala mong regalo, don't expect na matatanggap mo yung wish list na binigay mo. Tama po ba yun? Kasi yun yung essence ng exchange gift eh. Palitan po ito. Kaya ngayong umaga pong ito, meron na kayong naisulat ng wish list yan. Okay? Ito naman yung wish list ng Lord. Cast all your cares upon Him because He cares for you. Amen? Ano kaya yun? Praise God. Sabi ko dito, what does it mean to cast all your cares? Ano nga bang ibig sabihin yan? Ano yung gusto mangyari ng Panginoon ngayong umaga pong ito? Sabi ko dito, it means, ano nga ho yan? Yan. We have to let go
We have to let go. We have to let go. Sabihin mo sa katabi mo, i-let go. Yan. Di ba? Gusto mo matanggap yung regalo ng Panginoon, papakawalan mo yung regalo mo sa Lord. Amen po ba, Ron? Di ba? Kasi nga ulitin ko hindi mo matatanggap yung regalo sa exchange gift kapag hindi mo inilet go yung regalo mo. Amen? Kapag hindi mo ibinigay yung binarod mong regalo, hindi mo matatanggap yung regalong gusto mo. You have to let go. Amen po ba doon? Diba? Ano yung ilalet go natin? Una, ilet go mo yung all your worries. Ano nga ba yung bumabagabag sa puso mo ngayong umagang ito? Amen? Alam niyo yung mga worries na yan? I don't know. Lahat po tayo, ayaw natin ng kabalisahan, ayaw natin mag-worry. Amen po ba? Pero, kahit ayaw natin mag-alala, pilit naman tayo nag-aalala. Tama mo ba? Sino dito ayaw mag-alala? Lahat tayo, tama ba? Pero kahit ayaw natin ito, bakit kaya ganun? Pilit pa rin tayo nag-aalala. Di ba? Konting bagay lang, nag-aalala na tayo. Pero ayaw natin mag-alala. Tama po ba? It shows that worry is one thing that you care. Di ba? It shows that dahil kahit ayaw mo mag-alala, pero pilit ka pa rin nag-aalala, di pinapakita mo na pinapahalaga mo yung alalahanin sa buhay mo. Kasi ang isang bagay na hindi mo pinapahalagaan sa buhay mo, tinatapon mo yan. Tama po ba yun? Diba? Pero ang tao, kahit ayaw niya ng pag-aalala, konting kibot lang, nag-aalala na. Diba? Sa mga estudyante, isang activity lang, nag-aalala na. Ano ba? Ang dami ko na ginagawa. Nag-uwagas pa ako ng bigat. Opo, wait lang. Pero ayaw mo mag-alala. Di ba? Tama ba? Ganun din sa mga bills. Di ba? Ayaw mo mag-alala, pero pag dumating na yung nawasa, apayag ko lang naman yung ano eh. Napapagano'n tayo. Para pinapakita natin that truly, yung pag-aalala sa buhay natin, pinapahalagahan natin. Ayaw natin i-let go. Amen? Ngayong umagang ito, nais ng Lord na i-let go mo na yan. Sabi mo sa katabi mo, i-let go mo yung worries mo. Amen? Diba? I-let go mo na yan. Pangalawa, ano yung mga nakalistahan dyan? Yan. I-let go mo yung anxiety mo. Ang hirap kayo nagkaroon ng anxiety attack. Diba? Tama ba? Pag sinabing anxiety, ito yung mga tao na bukod sa nag-aalala siya, ano siya, yung tawag dito, yung, tawag dyan? Balisa. Yan, balisa, aligaga. Di ba? Tsaka yung mga taong may anxiety, hindi yung tumatanggap ng mali yan. Amen? Laging tama yan eh. Ngayon po yung mga taong anxiety. Okay? Kaya pag yung tao, yung mahal mo sa buhay, pamilya mo, nakikipagkalo, siya tama, sabihin mo, cast all your anxiety. Amen? Di ba? Sabihin mo, anxiety attack na naman. Amen? Iyan po yung according sa isang professional na psychiatrist. Ang sabi nila, kapag ang tao daw nagkakaroon ng anxiety attack, lahat ng mali, ipinapasa sa iba. Yan daw yung anxiety. Sabihin, kaya niya ipinapasa kasi ayaw niya na magkakaroon siya ng kamalian sa buhay niya. That's anxiety attack. Nais ng Lord ngayong umagang ito, i-cast out mo na yan. Amen? I-let go mo na yan. Tama mo ba? Sabihin sa katabi mo, i-let go mo yung anxiety mo. Yan, praise God. Diba? Pangatlo, ano yan? Yan. All our concerns.
Ano ba yung mga concern mo, kapatid? Ang dami mong concern. Actually, kahit yung concern ng kapitbahay, kino-concern mo na rin. Ano ba yun? Amen? If we want to receive the gift of God, which is the Lord Jesus Christ, we must let go, kapatid. We have to give. Itong wish list na to. Kasi nga, ngayong umaga nito, exchange gift. Amen? Sabi ko dito, yan, once and for all, mga kapatid, ibalot na ho natin yung mga bagay na yan. Ibalot na ho natin ito at tapos ibigay na natin sa Panginoon kasi sabi ng Lord, cast all your cares because He cares for you. Amen? Diba? Lahat ng mga meron ka sa puso mo ngayong umagang ito, balutin mo yan. Sabi ng Lord, ito yung wish list na hihingi ko ngayong umaga. Balutin mo na. Okay? Mamaya, tatanggapin ng Lord yan. Alright? At mamaya din, matatanggap mo naman yung regalo ng Panginoon. Okay? So ako excited na excited sa message ng Lord ngayong umaga po ito. Again, sabi ng Bible, cast all your care because He cares for you. Kung makikita po natin dyan, sabi ko dito, no, na unang sinabi yung ibigay mo sa Panginoon. Tama po ba? Bago niya sinabing, He cares for you. Tama po ba yan? So ano ibig ko sabihin? Nais nga ng Lord kasi, na for you to receive the gift of God, you must let go first. Amen? Kasi hindi ka mapupunuan ng Lord kapag ikaw ay punong-puno na eh. Tama po ba yun? Di ba? Sino dito yung madalas nagsasabi, punong-puno na ako, ayoko na. Ha? Meron bang ganun dito? Okay? Nais ng Lord na i-cast out mo lahat yan. Amen? Sabi ko dito, yan. Sabi dito, ibigay o ilagak daw natin sa Lord ang lahat-lahat ng tatlong yun. Okay? Yan yung mga tatlong yan, hindi yung pinapahalagahan sa buhay yan. Tinatapon po yan. Huwag mong i-keep. Amen? Huwag mong i-mind. Mind ka ng mind kasi sa FB Live. Okay? Pag may live streaming, mind na po yan. Di ba? Hindi pa nagbibilang eh. Wala pa yung 1, 2, 3, 1, 2, 3. Paki-screenshot lang, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wala pa yung ganun. Nagmamind ka na. Amen? Sabi ko rito, before we unwrap the gift of God, we must unwrap our heart first. Kailangan, bago natin buksan yung regalo ng Diyos ngayong umagang ito, na nakalaan para sa bawat isa po sa atin, nais ng Lord, na buksan po muna natin yung ating mga puso. Buksan natin yung ating puso, tapos lahat ng mga nandun, yung mga anxiety, lahat ng ating mga concern, lahat yun, ibigay natin sa Lord. Kasi ito yung wishlist niya sa iyo eh. Nais na ng Panginoon na ibigay po natin ito sa Kanya. Ito yung wishlist niya sa ating exchange gift ngayong umaga pong ito. Sabi ko rito, ang tanong, anong laman ng puso mo? Amen? Ulitin ko po, yung tatlo. Sabi niya ron, all your worries, all your anxiety, and all your concern. Okay? Yung pangatlo, all your concern, generalize na. Lahat-lahat na ho yun. Okay? Ano nga ba ang concern mo ngayong umagang ito sa iyong puso? Amen? Kasi ho, sabi ko ho dito, we have to open our hearts. Kasi po, dito po nagmumula sa ating mga puso. Sabi ho dun sa Luke chapter 6, verse 45, basahin ko po NIV version, a good man brings good things out of the good stored up in his heart. And an evil brings evil things out,
stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. Amen? Kung ano daw po yung laman ng ating puso, kung ano daw po yung nag-uumapaw sa ating puso, ito daw po yung lumalabas sa atin. Amen? Di ba ba? Kaya kapag napagkwentuhan ka, yung kakwentuhan mo puro problema, sabihin mo sa kanya, open your heart. Puno-puno ng problema ang puso mo. Amen? Di ba? Sabi ko ito again, ulitin ko po, no? If we want to receive the unwrap, the gift of God, ano daw? We must unwrap our hearts. Buksan mo yung puso mo, kapatid, ngayong umagang ito. Amen? Sabi ko dito, yan, sabi sa Matthew chapter 2, verse 11, ano sabi dyan? Pagpasok sa bahay, ito po yung 3 wise men, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso, at mira. Ano daw po yung ginawa ng 3 wise men? Sila daw po ay nagpatira pa, sumamba, at ibinigay kung ano yung kanilang dala. Ang ginto, insenso, at mira. Praise God. Ngayong umaga pong ito, sabi ko ho dito, masasabi ko po that you or ako, tayo lahat, we can be also called wise men. Gusto niyo ba yun? Ha? Gusto mo ba sabihin, wise men ka? Sabihin mo sa katabi mo, wise men ka. Yeah, praise God. Bagamat yung grades mo, parang palakol, wise men ka. Alright? So gusto mo bang maging wise men? Sabi ko ho dito, ano yung ginawa ulit ng wise men? Bakit sila naging wise men? Okay? Sabi ko ho dito, makikita natin, sila po ay naging wise men kasi nga ho, sila daw po ay nagpakumbaba sa Diyos. Nagpatira pa sila eh. Di ba? Sabi doon, nang nakita nila, sabi niya rito, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila. Amen? Masasabi ko ho, if we want to be called like 3 wise men, we must, humble ourselves before God. Kailangan natin magpakumbaba sa Panginoon. Amen? Kaya minsan, nahihirapan po tayong alisin yung mga alalahanin sa ating buhay kasi nga hindi tayo wise. Amen? Ang wise men daw, nagpapatira pa. Ibig sabihin, ang wise men, nag-humble. Humble yan. Amen? Sabi ko dito, again, you and me can be called wise men if we will humble ourselves before the Lord. We must humble ourselves before God. Amen? Alam niyo yung mga taong mangmang, yan po'y maingay. Tingin mo katabi mo, maingay ka ba? Biglang tahimik ka. Amen? Yung mga taong wise daw, yan po yung mga tahimik lang. Yan po yung madalas na nagpapakumbaba. Alam niyo, sabi nung isang quote na nabasa ko, hindi daw po kahinaan ang pagsuko sa isang laban. But ito daw po ay pagpapakumbaba. Ngayong umagang ito, para tayo po ay tuluyang mabuksan yung ating puso, we must humble ourselves before the Lord. Kasi hanggat hindi yung tayo nagpapatira pa sa harapan ng Panginoon, sinasabi mo, kaya ko pa, kaya ko pa. Lagi mo pinapahalagahan yung laman ng puso natin. Alisin na ho natin yan, kapatid. Pangalawa, sabi ko nito, if we want to be called as wise men, ano daw yan? We will give Him the praise that He deserves.
Amen? Yes. Sabi ni Apostol Pablo, huwag kang mabalisa. Bagkus ihingi mo sa Panginoon anuman ang iyong pangangailangan. Prayer is a kind of praising the Lord. Not just begging, but giving praise that He deserves. Paano ko ba manalangin sa Lord? Di ba pag unang-una pa lang, Lord, pagpikit mo ng bata, Lord, pengi naman ako ng bigas. Lord, pengi naman ako. Ganun ba tayo manalangin? Di ba hindi? Nagsisimula tayo sa adoration. Tama po ba? O Ama, dakilang Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ganyan tayo manalangin. It's a form of praising the Lord. Kaya minsan, di ba? Kapag nandiyan yung mga alalahanin, Lord, ano na naman kaya ito? Tinatanong pa natin ang Panginoon. Amen? Isa so wise na magbigay ng pagpupuri sa Diyos. Ano man po yung ating pinagdaraanan, you will be wise kung uunahin mo magpasalamat sa Diyos. Amen? Because ito yung kanyang kalooban, sabi sa 1 Thessalonians 5:18. You man give thanks unto the Lord in all circumstances because this is the will of God. Sabi niya ron eh. See? Ang taong wise, po yung taong mapagpasalamat sa Diyos. Mapagpasalamat ka ba sa Diyos? Kung mapagpasalamat ka sa Diyos, tunay, wise ka. Amen? Pangatlo, yan, if we want to be called as a wise, ano yan? We must let go of what we have. Kasi din ginawa ng wise men. Una, nagpatira pa sila, sumamba sila, ano pa yung sumunod? Ibinigay nila yung kanilang dala. Kaya ngayong umaga pong ito, at din ulitin ko po, yung wish list ng Panginoon, cast all your cares because He cares for you. Ano daw po yung dala mo, ibigay mo sa Panginoon. Gaya ng 3 wise men. Kung ano yung dala nila, yun yung ibinigay nila sa Panginoon. Ngayong umaga pong ito, ano yung dala mo? Ano yung dala-dala mo sa puso mo, kapatid? Sabi ko dito, dahil tunay, it is not wise na magse-celebrate ka ng Kapaskuhan. It is not wise na magse-celebrate po tayo ng Kapaskuhan na merong dinadala sa ating puso. Kahit anong kanta mong joy to the world, pero ang mukha mo, hindi joy. Action! Tama? Sabi nung Joy, isang bata. Isang katutak. Tanggal ang sebong sangkatutak. Di ba? Ganun din ang Panginoon. As you receive joy with Jesus, isang joy lang ng Panginoon, tanggal ang problema mong sangkatutak. Amen? Talagang sabi mo, joy to the world. Tama po ba yun? Pero again, sabi ko dito, it is not wise na magsa-celebrate po tayo ng Kapaskuhan na may dala-dala ang ating puso. Ano-ano yung mga dala-dala ng tao? Sabi ko rito, yan, madalas, ang dala ng tao sa kanilang mga puso, worriness. Sino ditong nag-aalala? Sino ditong balisa? Sabi ko dito, bukod sa worriness, meron silang dalang anger. Sino dito galit? Ha? Bitterness, regrets, loneliness. Sabi ko rito, and all the things we care a lot. Ito yung mga laman ng puso natin eh. Yung pinapahalagahan natin mga bagay for us not to see the gift of God. Amen? Mas mahalaga sa atin yung ayuda. Kaya pumunta tayo dito, nakakalimutan natin si Lord. Amen? Mas mahalaga sa atin yung supaketi. Kaya pumunta tayo dito, bago kay Lord. Which is not wise. Sabi ng Lord,
Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God. Ito yung ginawa ng 3 wise men. Hinanap nila ang Panginoon. Amen? At nang ang Panginoon ay natagpuan nila, sila'y nagpatira pa, sila'y sumamba, at ibinigay kung ano ang kanilang dala. Kaya ngayong umaga pong ito, palakpakan mo ang sarili mo. Dahil hinuna mo ang Panginoon bago sa kaabalahan mamayang gabi. Amen? Alam nyo, anyan, buhay po yung mga leaders. Tinanong ko ho sila, sabi ko, ano bang gagawin namin sa 24? Kasi, baka walang umaten. Kasi 24 yun, baka mamamaliit sila. Amen? Pero, the Lord speaks to me. Sabi ko, oo nga, ba't ko naiisip yung kung may aatin o wala? Hindi naman yung aatin ang pinunta ko sa Lord eh. Ay, hindi sa church eh. Ang pinunta ko sa church ay ang papurihan ng Panginoon. Amen? Kaya sabi ko sa mga leaders, hindi, ituloy na lang po natin, ganun din naman eh. Mag-o-online tayo, gigising din tayo ng maaga. Ganun din naman. So why not? Nag-umisip tayo ng maaga, mag-celebrate tayo, papurihan natin ang Panginoon. That's wise. At palakpakan mo si Lord, wise ka ngayong umaga ito. Di ba? Inuna mo si Lord, praise God. Sabi ko dito, yan, ngayong umaga po ito, the Lord wants you to open and unwrap your heart. Okay? Sa akin po pagtatapos, sabi ko dito, buksan po natin yung ating mga puso. I-invite po natin si Lord sa ating buhay. Kasi nais ng Lord na matanggap mo yung regalo niya ngayong umaga po ito. Sabi ko dito, yan, hindi ho natin matatanggap yung regalo ng Panginoon unless we will cast all our cares on Him. Kailangan ibigay po muna natin yung ating regalo sa Kanya, yung Kanyang wish list. Ano nga yung tatlong wish list ng Lord? All your worriness, all your anxiety, and all your concern. Give it all to God in exchange of His amazing gift for you today. Kung gusto mo maranasan ang kamanghamangang regalo ng Panginoon, kailangan nun natin i-unwrap yung ating puso. Buksan po natin yung ating puso. Ano man po yung nilalaman ng ating mga puso, gaya ng 3 wise men, ibinigay nila sa Lord ngayong umagang ito. I want you to give ano man po yung laman ng inyong puso ngayong umaga po ito. Inaggo na po natin yan because Jesus cares for you. Alam niyo po, sabi ko dito, kung paano ang Panginoong Jesucristo ay binalot sa kapirasong lampin bilang isang regalo, ang regalong Jesus ay nabuksan. Yung regalong salvation ay nabuksan. Kailan? When He was hanged on the cross. Sabi ho sa John chapter 19 verse 23, sabi niya ho dito, nang si Jesus ay maipako ng mga kawal, kinuha nila ang kanyang panlabas na kasuotan at pinaghati-hatian sa 4. Kinuha rin nila ang kanyang mahabang panloob na kasuotan. Ito'y walang tahi at hindi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Tunay, ang Panginoong Jesucristo, He was unwrapped. Kung paano siya binalot nung siya'y sanggol bilang isang regalo para sa atin. Ngayon, nag-celebrate tayo ng Kapaskuhan. Ang Panginoong Jesucristo, nang siya po ay maipako sa cross, that's the time na nabuksan yung regalo. And that gift is waiting for you right now. Nandun siya. Nakabukas na siya.
Sabi ko nito ngayong umaga, let's be wise. Saliksikin po natin yung ating puso ngayong umaga po ito. Hanapin natin si Lord sa ating puso. Lumapit po tayo sa Kanya. Magpakumbaba po tayo sa Kanya. And give Him the praise that He deserves. Ano man po yung ating dala-dala, ibigay po natin sa Panginoon. Let's be wise. Sabi ho doon sa Ephesians chapter 4, verse 22 to 24, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Ubarilan ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa kalooban. Praise God. Ngayong umaga po ito po yung rason kung bakit ko kayo pinaglipat ng upuan. Alam niyo, the moment na kayo po ay umalis sa inyong kinauupuan kanina, masasabi ko po, you are one wise man. Bakit? Pwede ka namang hindi sumunod kay pastor, pero sumunod ka showing you humble yourself. Amen? Nagpakumbaba ka. Sabi ko dito, hanapin natin sa ating puso ang presensya ng Lord. Sambahin po natin siya. Magpakumbaba po tayo sa kanyang harapan. Ibigay po natin anuman po yung laman ng ating mga puso sa umaga po ito. Dahil if we want to enjoy fully the presence of the Lord, we must empty our mind. We must empty our hearts. We must empty our lives. Buksan mo natin yung ating puso ngayong umaga po ito. Ano man po yung masumpungan ninyong alalahanin, pagkabalisa, o ano man yung mga bagay na ayaw mong itapon o hindi mo kayang maitapon, right this moment, gusto ko pong balutin niyo po ngayon yan umaga. Because truly, gusto ng Lord na kunin yan sa'yo. I-let go na po natin yan. Ngayong umaga pong ito, again, pwede naman talaga na mamalengke ka para sa Noche Buena mo ngayong gabi. Pero purihin ng Panginoon na naparito ka. The moment you decided na manambahan ngayong umaga pong ito, showing you are ready to receive the gift of God. Kaya ngayong umaga pong ito, again, ulitin ko, saliksikin po natin yung ating mga puso. I want you to close your eyes. This is Christmas. Christmas is here. Countdown of Christmas is over. Sabi mo kanina, Christmas is here. Ibig sabihin, this is the right time. Today is Christmas. Kung paano itong araw na to nakita ng wise men ang Panginoon, ngayong umaga rin ito, I want you to look deeper. Ano man po yung inyong pasanin sa iyong mga puso. Ulitin ko po, sabi ng Panginoon, cast all your cares because He cares for you. God wants to bless you. Pero hindi niya magawa ito hanggat ikaw ay punong-puno.
hindi niya kayang ibigay yung regalo niya sa iyo kasi ayaw mong ibigay yung regalong gusto niya para sa iyo. I-let go mo na yan, kapatid. Sige. Talk to God. Talk to Jesus. Sino man yung puso mo ngayon may lamang galit, puno ng kapaitan, puno ng pag-aalala, yung puso mo ngayon nalulungkot ka, pakiramdam mo nag-iisa ka, ano man yung laman ng puso mo ngayong umagang ito, Jesus wants you to wrap that thing. And He wants you to give it. Give all. Everything. As in everything. Ibigay natin sa Panginoon ngayong umagang ito. Because He cares for you. Mamang banal, tunay Lord, you are all-knowing God. Sasaliksik mo, Panginoon, ang laman ng puso ng bawat isa po sa amin. Kaya ngayong umaga pong ito, Panginoon, saliksikin mo nga kami, Lord. Lord, hindi ko alam kung ano yung binabalot ng aking mga kapatid ngayong umaga ito na galing sa kanilang mga puso. Isa lang ang alam ko, Panginoon. Gusto mong i-let go namin ang lahat ng bagay na ito for us to experience a blessed life na ino-offer mo. Lord, ngayong umagang ito, all our worriness, all our anxiety, all our personal concern, we cast it all. We cast it all in your name, O Lord Jesus. May we receive the gift of care na nagmumula sa iyo, Panginoon. Please, Lord, care for us. Care for us, Lord. Ariin mo kami, Panginoon. Ang aming buhay, Lord, ay sa iyo. Ariin mo kami, Panginoon, para mas lalo namin maramdaman ang pag-aalaga mo sa amin, O Ama. Lord, tunay na yung Kapaskuhan ito, Panginoon, ayaw mo, Lord, na kami ay mag-celebrate na may dala-dala sa aming puso. Kaya maraming salamat sa umagang ito, Panginoon, sa isang napakalaking opportunity, privilege, Lord, na kami, Panginoon, ay maka-exchange gift ka ngayong umaga. Maraming salamat dahil tunay, Lord, itong araw tayo special. Kasi ikaw yung best gift na matatanggap namin o natanggap namin sa buong taong ito, Panginoon. Kaya purihin ka, Lord God. Continue to restore our hearts, Panginoon. That your Holy Spirit works in the midst of us. Touch our hearts, Lord. Saliksikin po, Panginoon. Give us a pure heart, a new mind.
for us to celebrate this Christmas with full joy because of you, because of knowing that you care for us, that you love us, Lord. Thank you for your gift, O God. Thank you for the gift of salvation. Thank you for the gift of healing. Thank you for the gift of blessing. Thank you for the gift of peace, comfort, hope. Thank you for everything, O Lord God. Salamat, Panginoon, at kami, Lord, ay pinahintulot mong makaparito sa iyong bahay samahan. Salamat, Panginoon, kami binigyan mo ng opportunity na matanggap, Lord, yung regalong salita sa umagang ito. Purihin ka nga, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Narito, Panginoon, ang lahat ng aming alalahanin. Tanggapin mo, O Lord, and filled us, Lord, with full joy as we celebrate Christmas, O God. Filled us, Lord Jesus. Filled us, O God. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Lord. This is our prayer. In your precious name, Jesus. A special gift that we receive. Your name. Amen, amen, and amen. Praise God. Isang maligayang pagpupong muli sa bawat isa po sa atin. And wait, there's more. Okay? Sabi ko nga kanina, exchange gift po ito. Ngayong umaga pong ito, I want you to receive the gift of God. Kanina, meron kang wish list. I don't know kung ano yung nilagay mo dyan. Okay? Pero ngayong umaga ito, using the gift of God's promise, hindi ko alam kung anong mangyayari. Okay? Pero I want you to get gift from God. Sige, huwag niyo po muna bubuksan. Yan. Sige po. Get one and pass po. Paikutin niyo po. Okay? Ano po kaya yan? Sige po. Sige. Okay po, sige po, para sa lahat po yan. Yung pong regalo ng Panginoon ay para po sa lahat. Okay? Ano kaya yan? House and lahat. Praise God. Sige po. Oh, saan kayo? I hope and pray na handa kayo tanggapin ang pagbabala ng Panginoon. Ano po kaya yan? Sige, ano po yung gift ng Lord? Right? Kasi na. Hoy, bumaba na lang kayo. Baba na lang kayo. Kasi meron pa dito hindi na nakakuha. Sige. Wow, meron tayong future usher. Si Ikay. Praise God. Sige. Nakakuha na po ba lahat? Meron ba lahat, ha? Stop the music. Okay? So, sige, sabay-sabay po natin i-unwrap ano po yung regalo ng Panginoon. Sige. Buksan niyo nga po yan. Tapos, pakibasa niyo po sa iyong sarili. Amen. 1 Peter 5:7. Oh, wow. Casting all your worries on Him because He cares for Yeah. you. Amen. Jeremiah 33:3. Wow! Jeremiah 33:3. All unto
yan? Praise God. Alright. Wait lang po may ano po, pag-live ko si ganyan eh. Alright. So, sa'yo meron din. Ano yung sa'yo? Kevin. Basahin mo na. Sabi niya kay Kevin, tell those who have a fearful heart, be strong. Don't be afraid. Behold, your God will come with vengeance, God's retribution. He will come and save you. Sabi ni Lord, maging matibay ka daw. Maging matapang ka daw, Kevin. Okay? So, I hope, I pray, okay, na yan po mga gift na yan ay something that you will treasure. Kasi po, I don't know kung ano po yung kalooban ng Panginoon po. Bakit po yan, po yung naibigay niya sa inyo. Pero again, if you want to experience that gift, tatlong dapat mong gawin. Ibigay mo sa Lord. Ano yung kanyang wish list. And I know naman, na kanina sa ating prayer, ibinigay naman natin sa Kanya yung ating wish list. Alright? So again, isang mapagpalang umaga po sa ating pong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen. Tunay nga, yung kabutihan ng Diyos ay beyond compare. Yung pangako ng Diyos sa atin. So, ang sabi niya, speaking of gift, talagang nag-uumapaw ang regalo niya ng Lord. Sabi niya, sa ating pagkakaloob, hindi tayo nalalayo sa regalo na kusang binigay ni Lord sa atin. Amen? Sinasabi sa 1 Pedro 4:10, sinasabi, and so you should use whatever gift you have received to serve others. So, alam ni Lord na nagbigay na siya sa atin. Ito ay ating tinanggap. So, sabi niya, gamitin natin ito sa paglilingkod sa iba. And, sinasabi dito sa 2 Corinthians 12:19, my grace is sufficient for you. So, sabi kanina ni Lord sa kanyang mga salita sa mga ni Pastor, na hindi tayo dapat mag-alinlangan. Walang anxiety, walang worries, walang concern, kasi si Lord ay napakabuti sa atin. So sa ating pagkakaloob ngayong umaga, ang sabi ni Lord, gamitin natin ang kaloob. Bilang mabubuting katiwala ng Diyos, gamitin natin yung mga gift na pinagkaloob ni Lord sa atin. So sabi ni Lord, hindi lang yung isa pinagkaloob, gifts! Marami. So sa ating pagkakaloob ngayong umaga, sabi ni Lord, unang-una yung ating sarili, pagkaloob natin kay Lord. Kasi doon siya natutuwa. And of course, everything will follow. Amen po ba? Yung biyaya ni Lord na pinagkaloob sa atin, ngayon ibalik naman natin. Bakit daw? Gagamitin natin ito sa paglilingkod sa iba. Sa ating iglesia, ginagamit ni Lord bilang steward, magandang steward. Channel of blessing sa ating mga kapatirang nangangailangan. Amen po ba? So ngayon, sa ating pagkakaloob, tayo tumayo. At hawakan po natin ang mga blessing, financial na pinagkaloob ni Lord sa atin bago natin ibalik ang regalong ito sa Kanya upang magamit ng Kanyang iglesia sa paglilingkod. Amen sa iba. Tayo manalangin. Ama naming banal, salamat Panginoon Lord sa regalo, Panginoon, na patuloy mo, Lord, ibinigay, Panginoon, at patuloy, Lord, na kami, Panginoon, ay maging channel of blessing ng mga regalo ito, Panginoon. Lord, nandito kami, Panginoon, nakatayo, Lord, at lasap namin, Panginoon, ang mga regalong ito, Lord, sa aming pagbukas, Lord, ng regalong ito na galing sa iyo, kami natutuwa, O Lord, kasi alam namin, Lord, nandyan ka palagi, Panginoon. Patuloy, Lord, na hindi naubusan, Lord, ng regalong patuloy pinagkaloob sa bawat isa sa amin, O God. Lord, ang magandang kalusugan, Panginoon, ang
biyaya, Panginoon, spiritually at sa financially, Lord, na patuloy mo, Panginoon, ipinagkaloob sa bawat pamilya, Panginoon, ng iyong iglesia, O God, ay sapat na, Lord, na dapat namin panghawakan, O God. Na tunay na, Lord, ang biyaya mo'y sapat para sa aming lahat, O God. Lord, sa umagang ito, Panginoon, hawak namin, Lord, ang mga material na pagpapala na galing sa iyo, Lord, na natanggap namin, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, gamitin mo kami, Lord, na channel of blessing, Panginoon, sa mga kapatirang nangangailangan, O God, through your church, Panginoon. Kaya, Lord, pagpalain mo, Panginoon, ang mga halagang ito, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang mga channel of blessing, Panginoon, namin, Panginoon. Ang aming mga trabaho, Panginoon. Ang aming mga resources, Lord. Ang aming mga negosyo, Panginoon. Upang sa ganun, Lord, magamit namin ito, Lord, sa pagpupuri sa iyo, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, taos puso ang aming pagpapasalamat, Lord, sa regalong aming natanggap. At ito, Lord, ay binabalik din namin sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, sa umagang ito, maraming salamat. Magkakaloob kami, Lord, na masaya. Kasi, Lord, una namin narasak ang regalo mula sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magkaloob na. Amen. Nakipag-exchange gift na po ba tayo kay Lord? Wala na po bang itinira? O meron pa rin? Diba? Sairin na po natin, mga kapatid. Ito na yung opportunity na ibinigay sa atin ng Panginoon. Para, biruin po natin, kung iisipin natin, yung ibibigay natin kay Lord, parang lahat negative sa buhay natin. Pero ang ka-exchange gift natin, ang ibibigay niya sa atin, puro positive. Di ba po? Tatanggalin lang natin lahat sa atin ng mga negative sa buhay natin. Lahat ng worriness, lahat ng anxiety, lahat ng concerns natin sa buhay natin. Pero ang ibibigay sa atin ng Panginoon, ang kapalit nun, peace, joy, love, di ba? Ano pa ba? Di ba? Aangal pa ba tayo sa exchange gift natin? Di ba? Hindi na. Kaya, sairin na natin. Di ba? Lahat na tanggalin natin, isurrender natin sa Panginoon. At ibubuhos din ng Panginoon sa atin. Lahat ng kanyang pagpapala, lahat ng kagalakan, anuman po yung mga mangyayari pa sa atin sa mga susunod na araw. Kung tunay na nagmamahal tayo sa ating Panginoon, hindi natin ito makikita as suffering sa ating buhay. Hindi natin ito makikita as burden sa ating buhay. But makikita natin ito as a blessing ng Panginoon. Sabi po ni Lord sa akin, yung gift niya sa akin, yung Romans 8:28. We know that all things work together for good for those who love God, to those who are called according to His purpose. Diba? Ang sabi po ng Panginoon, isa sa mga pangako ng Panginoon, lahat na nangyayari sa ating buhay para sa ikabubuti natin. Diba? Lahat na nangyayari, merong purpose ang Panginoon. So, why worry? Diba? Sabi nga ng Panginoon, opo, kailangan lang natin lagi lumapit sa ating Panginoon. Makita. Sabi nga po, kung tunay tayo nagmamahal sa ating Panginoon, makikita po natin ang lahat is a blessing. Diba? Yan. Dahil po, lahat na nangyayari sa atin ay blessing ng Panginoon. Tayo na po ay dadako sa ating announcement. Yan. Dahil po may blessing ng Panginoon,
pinagpala po ng Panginoon, blines po ng Panginoon ang ating mga leaders. Ay, wala. parang wala po bang blessing yung mga leaders? Marami po. Amen. Ay, oo nga, parang nakalimutan. Yan, meron pong blessing ang mga leaders na ibinigay ang Panginoon para po sa mga masisipag na leaders ng ating iglesia. Blines po tayo ng Panginoon at binigyan po ng konting, ano po ba yun? Konting kasiyahan, konting Christmas party ang ating mga leaders. Yan. Kung gusto niyo pong maranasan ang pagpapala ng Panginoon na mangyayari po sa amin sa mga susunod na araw. Ayan. Wag po tayong parang magdalawang isip na maglingkod sa Panginoon. Diba? Yung lagi po natin iniisip kasi ang hirap maglingkod sa Panginoon. Pero mas mahirap po kapag wala tayong Panginoon sa buhay natin. Mas mahirap po yun yung sinasabi nila, ang hirap ng buhay kasi puro hirap lang talaga yung nakikita natin. Di ba? Maganda po ang buhay, masaya ang buhay sa Panginoon kasi meron tayong Panginoon. Ang Panginoon natin hindi mahirap. Kaya ang buhay sa Panginoon hindi mahirap. Di ba? Ang Panginoon natin ay malaking blessing sa ating buhay. Kaya ang buhay natin ay punong-puno ng blessing. Amen po ba? Ayan. Ito pong week na to ay binigyan din tayo ng Panginoon ng pagkakataon na i-share ang kanyang mga pagpapala, i-share ang kanyang salita. Kaya nga po, maging pagpapala tayo sa iba. Gamitin natin ang buong linggo na ito na maging pagpapala sa ibang tao. At sa darating na linggo pong muli, diba, next week ay katapusan ng taon ng 2023. Muli ko pong inaanyayahan ang bawat isa na samahan po kami dito sa ating iglesia, na sabay-sabay po nating papurihan at pasalamatan ng ating Panginoon sa isang buong taon, sa buong taon ng 2023 na sinamahan po niya tayo. Diba? Sa buong 2023 na marami man na pagsubok, marami man na nangyari sa ating buhay, but still, nandito pa rin po tayo sa Panginoon. Buhay pa rin sa Panginoon. Kaya, inaanyaya ko pong muli ang bawat isa sa susunod na linggo. Magsama-sama po ulit tayo na i-celebrate ang araw ng linggo, ang araw ng December 31, kasama ang ating Panginoon. Amen po. Kaya, wala na po ba tayong nakakalimutan? Kaya, yung ating pong Thanksgiving sa January 7? Yan, so January 7 daw po ang ating Thanksgiving. Panibagong pagpapala ng Panginoon po. Yan, para sa ating lahat. Yan, para po sa ibang concerns sa ating Thanksgiving, i-announce po natin yan next week. Amen. Yan, samahan na po natin muli ang ating praise and worship team para sa ating victory song. Amen. Let's continue to give God the highest praise. Masaya pa tayo sa natanggap nating trabaho. Masaya pa tayo sa natanggap nating regalo. Taas nyo nga po yung regalo nyo. Ngayong umagal ko. Yung natanggap nating regalo. Hindi sa akin pala nasa liban. Yan, amen. May that gift serve as a reminder that the Lord is amazing. Amen? So let's clap our hands and praise the mighty God. See, you are wonderful. You are wonderful, God of all. You are sovereign, God of all. All creation bows at the throne. You're amazing, God. Yes, Lord. You are Counselor, mighty King.
dyan. Dahil nga, again, tayo po ay exchange gift. Meron pa po akong sorpresa. Yan. Okay? Ano yung sorpresa? Kanina, habang ako po'y nakaupo, nakita ko po kayo, nagpapakitaan kayo ng inyong mga regalo. Yung mga regalo po na yan, ay hindi lang po para sa inyo. Okay? Yung pangako ng Panginoon, maybe tinago nyo na sa inyong mga bag o sa inyong bulsa. But I want you to check ito. Gusto ko, tanggalin nyo lahat yan sa inyong mga, kunin nyo lahat, ilabas nyo ulit. Since ito po yung exchange gift, okay, nawa ko, tatandaan ninyo ha, tatandaan ninyo yung verse na yan. Para sa inyo talaga yan. Pero again, ang Lord po, ayaw niya na na tayong pinipala lang. Okay? Ang Lord pinipala niya tayo for us to be a blessing to others. And this is the time na gusto ko maging blessing ka sa iba. Yung regalong natanggap mo ngayong umagang ito, gusto ko mag-exchange gift po kayo kung sino ang gusto nyo bigyan po nito. Sige po. Exchange gift po. Pwede nyo pong ibigay yan. Pwede nyo magpalitan po. Sige po. Yan. Kasi mo, yung regalong napunta sa kanya, yan din po ay panibagong regalo para sa iyo. Alright? So, nag-uumapaw po ang pagpapala ng Panginoon. Sige. Yan. Wala daw po mong picture doon. Yan. So, ngayong umaga po ito, pwede kayo magtatlo. Pwede kayo magtatlo, magbigaya, magpalitan. Pwede po yan. Sige. Yan. And wait, there's more. Alright? Dahil nga, ngayong kapaskuhan po ito, the Lord wants to bless us all. Okay? Maybe it's not enough. At sabi ko na maybe hindi naman ito mamahaling regalo as we expected. But in a simple way, I want to say Merry Christmas sa bawat isa. In a very simple way, I want to appreciate every one of you this morning. Kaya ngayong umaga pong ito, meron po akong munting regalo po para po sa inyo lahat. Pagpasensya nyo na pag dahil hindi naman po mayaman ng inyong pastor. Pwede nyo na po bang i-kunin yung ating pong regalo. Meron pong na-prepare na surprise. Yan po ay ang biyaya po ng Panginoon. Wow, exchange gift din po. Oh, wow. Maraming salamat po. Praise God po. Murihin po ang Panginoon po sa buhay niyo po. Yan. Please get and pass din po. Please get one and pass po. Again, hindi po yan mamahalin. But a simple gift that shows that I am blessed having you po. Having all of you po. Po. Yan. Kasi alam ko, medyo nalungkot po kayo. Habang sinasalisik niyo yung inyong puso. It's just a token to enjoy the presence of the Lord po ngayong umaga po ito. Yan. Again, Merry Christmas po sa bawat isa. Again, maraming salamat po sa nagbigay po. Maraming salamat po. Purihin po ang Panginoon po sa inyong mga buhay. Thank you. Ang babait. Thank you. Thank you po.
dalawa na yung ating usher ngayon. Praise God. Yan. So let us all pray. Sige po, antayin ko natin sila. Let's pray. O Banal, sa umagang ito, ikaw ang unang-unang dapat pasalamatan, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong pag-ibig, O Diyos, na siyang nagbubuklod sa amin, Lord, bilang isang pamilya, na kung saan, Panginoon, yung pag-ibig mo lang siya naging sentro, Lord, sa umagang ito. Purihin ka, Panginoon, sa iyong buhay, O Diyos. Salamat, Lord, sa buhay na aking mga kapatid ngayong umaga pong ito, Panginoon. Pagpalain mo nga, Lord, ang bawat isa sa amin, O Diyos. Lord, alam namin, O God, na you are the source of everything. Kaya sa umagang ito, Panginoon, you deserve to be praised. Salamat, Panginoon, salamat. But as we celebrate Christmas, oh God, thank you kasi nauna na, Lord, ngayong umagang ito yung natanggap namin yung magandang regalo. At hindi walang iba kundi yung pagmamahal mo. Hayaan mo, Lord, sa iyong mayamang biyaya, O Diyos, bilang iyong lingkod, igawad ko ang iyong mayamang pagpapala sa bawat isa po sa amin. Buhat sa pagpapala na hindi nauubos mula sa Diyos, tanggapin po natin ang lahat ng kabutihan mula sa Panginoong Jesucristo. Ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang kapayapaan na dulot ng Panginoong Jesucristo, at ang pagsama at pag-aliw ng Banal na Espiritu ay sumaatid nawa ngayon, bukas, at magpakailanman. And may the presence of the Lord be with us all in this Christmas season. In Jesus' name, Amen, Amen, at Amen. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon, tayo po lahat ay magbatian na bilang magkakapatid sa Lord.